Mga kwento na lagi. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Ang kahirapan, ang mahirap talagang takasan. Ika nga, ng matatanda, pagtamad ka, mananatili kang dukha. Tara at pakinggan natin ang karanasan ng dalagang taga-Samar. Tumakas sa kanyang ama at napadpad sa Kamaynilaan. Samar, ang probinsya ng aking kinagisnan, ang lugar na pag patamad-tamad ka, gutom ang inyong mararanasan. Ako si Roan, babaeng malakas ang loob, kahit duwag at mangmang. Taong 1989, 14 pa lang ako noon nang tumakas ako sa aking magulang. Dahil kaming magkakapatid, pinagbibili ng itay sa isang beer house at ginagawang babaeng mababa ang lipad, ika nga nila. Ayaw ko po itay. Maawa naman kayo sa amin. Palahataw ng ate ko habang ako na nginginig sa isang sulok. Ako ang masusunod. Hindi kayo dapat lang mapakinabangan ko na kayo. Malaki na ang puhunan ko sa inyo. Sigaw ng itay na ang tingin ko sa kanya mistulang halimaw ng oras na yun. Nagkataon kasi na puro kami babae at ako ang bunso. Nakita ko ang pinagdaanan ng mga kapatid ko. Nakakasuka ang kanilang trabaho. Dahil hindi kami nag-aral, mangmang kami sa lahat ng bagay. Nakikita kong umiiyak ang mga ate ko dahil masakit ang kanilang katawan. Umiiyak sila, hawak ang masela nilang parte ng katawan. Dahil sa ilang lalaki ang naging parokyano nila gabi-gabi. Ang sakit parang napupunit, ayaw ko na. Bakit kailangang mangyari ito sa amin? Hagulhol ni ate habang hawak ang kanyang pagkababae. Agad pumasok sa aking isipan na hindi mangyayari yun sa akin. At kada gabi na dumarating ang 3 kong kapatid, habang tumatagal, nakikita kong nag-iiba na ang kanilang kilos at pananalita. Bakit ate, hindi kayo tumakas? Saad ko. Roan, akala mo ba madaling takasan ang itay? Kita mong madami ang bataan dito sa ating lugar. Sagot ni ate sa akin. Lecheng buhay to. Ang dumi-dumi ko. Ang dumi-dumi ko na. Sasama na ako sa matandang parokyano ko. Bahala na kayo sa buhay nyo. Babayaran daw ang itay ng malaking halaga. Wika pa nga ng isa kong kapatid na ramdam ko ang kanyang galit sa aming ama. Napuna ko na, nagiging palaban na sila at bastos. At marunong na din silang uminom ng alak at magyosi.
Natatakot na ako sa kapalaran ko. Alam kong malapit na rin akong ipagbili ni Itay at hinihintay lang daw akong magkabuwanang dalaw at ipagbibili na rin ako sa mga demonyong manyakis sa beer house. Naidaing ko ang aking kinatatakutan sa aking kababatang si Emmy. At awang-awa ito sa akin. Gusto man daw niya akong tulungan. Kaya lang, pareho pa kaming dalagitan noon. Ayaw kong maging babaeng parausan lamang, Eme. Gusto kong magkapamilya ng matino at gusto kong magkaanak, pero paano ako tatakas sa Itay? Basta Roan, pag oras na ipagbibili ka na, tumakbo ka at magtago. Basta bahala na, gagawa tayo ng paraan. Saad ng kaibigan kong si Emmy. At kahit alam kong wala naman itong kakayahan, pero siya ang aking daingan. Masaya na akong may nadadaingan, sabay kaming iiyak at uuwing luhaan. Habang dumaraan ang mga araw at nananalangin akong huwag muna akong datnan ng buwanang dalaw. Pag nakikita ko ang Itay na nakatitig sa akin, para akong kandila na nauupos. Ibili mo nga akong gin, Roan, bilis! Sigaw ng Itay at nanginginig ang aking katawan sa takot. Isang halimaw ang tingin ko kay Itay at pakiramdam ko kayang-kaya niya akong lamunin ng buhay. Dahil ang tingin niya sa akin ay pera at takam na siya sa akin. Ang nanay ko naman walang pakialam sa mundo. Kasi dati din namang sa beer house siya nagtatrabaho. Basta mas mahalaga sa kanya ay may makakain kami at hindi nagugutom. Kahit sikat na kami sa barangay namin, mag-anak na pokpok. Sigaw nila sa aming deadma lang ang inay. Wala itong pakialam at para itong robot na dadaan sa gitna ng mga miron na halos duraan kami sa mukha. Luluha na lang ako at tutungo. Masakit na marinig ang katagang iyon. Daig ko pang sinaksak sa dibdib at tumutulo ang dugo na napakasakit. Mga isang araw, pokpok na rin yang si Roan. Sarap naman ng batang bata. Uwi ka pa nga ng mga tambay na ang tingin ko sa kanila mga demonyo na may sungay at pangil. Hiyang-hiya ako at halos ayaw ko nang lumabas ng aming bahay. Kaya lang, kailangan kong sunduin si Itay para ibili ng alak at yosi sa tindahan. Kahit grade 6 lang ang natapos ko, unawa ko naman na talagang pamilya kami ng mga pokpok. Wala naman akong pagpipilian, kaya kailangan kong lunukin ng hiya. Gabi na naman at nakatitig ako sa isa kong kapatid na naghahanda na papasok ng beer house. Lagi na lang tayo ang pinag-uusapan sa bawat sulok ng ating barangay. Nakakahiya na talaga. Mabuti pa ang mga kaibigan ko. Kahit wala silang makain, hindi sila pinagbibili ng ama nila.
Hiyang-hiya na ako, Roan. Kaya mag-isip ka na, malapit ka nang ibenta ng itay. Bulong ng ate ko na halos payat na ito dahil sa ilang lalaki ba naman ang gumagamit sa kanya gabi-gabi. Ate, natatakot ako. Ano ang gagawin ko? Wala, Roan. Wala kang magagawa. Nagagalit na ako sa lumikha sa atin. Bakit kahit anong dasal ko habang ginagamit ako ng mga demonyong lalaki sa club, bakit hindi niya ako tinutulungan? At humagulgol na ito ng iyak at niyakap ako. Narinig ko naman na sumigaw na ang itay at ihahatid na daw sila sa beer house at galit na ito. Dali ang tumindig ang tatlo kong kapatid at halos napapatakbo. Alam nila na baka masaktan sila ng itay pag nakadalawang sigaw na ito sa kanila. Kinabukasan, dumating na nga ang aking kinatatakutan. Dumating ang itay, laseng at may kaaway. Sinisingil siya sa kanyang utang dahil natalo sa sugal. Dumating ang aking mga ate at kinuha lahat ang kanilang pera, pero hindi pa rin sapat na pambayad sa utang niya ang nakuha ng itay sa mga kapatid ko. Sumiksik na ako sa ilalim ng aming katre dahil masama ang tingin ng itay sa akin. Sa isip ko na lang noon na baka ipagbibili na ako ng aking itay kasi kailangang ibayad sa utang ang kikitain sa akin. Buisit na buhay ito. Ayan, at sinisingil na nga ako. Kailangan kong gumawa ng paraan, kundi baka ipapatay nila ako. Sigaw ng itay, sabay tadyak sa aming lamesa. Kung hindi kasi siya makakabayad, baka ipapatay ito dahil ang kanyang inutangan na nagpapatubo ng pera ay mga halangang kaluluwa. Hindi naman umiimik ang inay. Lagi naman iyong ganoon. Wala siyang pakialam. Kahit gaano kalaki ang problema ng itay, hindi siya nakikialam. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Emmy at sinabi ko ang aking plano. Tumulo na lang ang luha ng aking kaibigan at awang-awa sa aking kalagayan. Saan kaya tayo hihingi ng tulong? Ani ni Emmy at nakatingin ito sa kawalan. Bahala na, Emmy, basta tatakas ako ngayon. Ilang oras din kaming walang kibo at nag-iisip. Ano ba naman ang laban namin sa hamon ng buhay? Bata pa lang kaming dalawa ni Emmy. Kaya naman naisip ng kaibigan ko na dalhin ako sa kanyang malayong kamag-anak. Isa daw itong bakla na kumukuha ng mga kasambahay sa lugar namin at dinadala sa Maynila. Yun ang naisip ni Emmy at agad siyang umilos at hinila ako patungo sa bahay ng malayo nilang kamag-anak. Roan, huwag kang magagalit sa akin ha, pero pag tinanong ka ng kamag-anak namin kung ilang taon ka na, sabihin mo 20 years old ka na ha. At huwag kang matatakot sa kanya kahit bakla yun. At masungit, wala na tayong ibang malalapitan eh. Emmy naman, sa itsura ko bang ito, maniniwala ba na 20 years old na ako?
Siguro naman hindi tanga iyon. Baka mapagalitan ka pa, huwag na lang. Wika ko naman, nag-aalanganin ako sa gustong mangyari ni Emmy. Pero Roan, wala nang ibang paraan. Kailangan mong sumama sa kamag-anak namin. Mabait naman iyon. Bakla kasi siya, kaya maingay. Tapos, marami na siyang nabigyan ng trabaho dito sa lugar natin. Kaya lang, matatanda ang kinukuha niya. Kasi nga, kasambahay sa kayaya. Sige na Roan, magtiwala ka sana kesa mapunta ka sa beer house. Pero Emmy, natatakot ako sa Maynila. Bata pa ako at hindi ko pa naman nararating iyon. Dito lang naman tayo sa Samar lumaki. At hindi ko pa kayang magtrabaho bilang kasambahay. Baka mapahiya ka lang. Huwag na lang Emmy. At natataranta na ako kung ano ba ang gagawin ko ng mga oras na yon. Pero dahil siguro sa takot ng kaibigan ko na maipagbili ako ng itay ko, pinilit niya akong isama. Nilakad namin ang mahahabang highway at malayo-layo din kasi ang bahay ng kanilang kamag-anak na bakla. Malayo pa ba Emmy? Pagod na ako. Wala kasi kaming almusal kanina at kagabi. Naman halos walang natira sa aking kanin. Daing ko kay Emmy. Hayaan mo Roan, malapit na tayo. Kung sana may pamasahe tayo eh. Kaya lang, wala tayong parehong pera. Kami, nakain lang paggabi. Pero ang mahalaga, di kagaya ng tatay mo, ang itay ko. Sambit ni Emmy na tama naman ito. Ayun. Tanaw ko na Roan ang bahay ng kamag-anak ng itay kong bakla. Si Tita Darwin, yan ang tawag namin sa kanya. At pagdating nga namin sa bahay ng baklang maingay, ito at nabibingi ako sa kanyang bunganga. Baklang bakla siya pero hindi naman nagsusuot ng damit na pambabae. Pero ang boses niya masakit sa tenga at agad nga kaming nakita nito. Hoy Emmy, anong ginagawa niyo dito ha? Ang layo-layo nito sa bahay ninyo. Anong ginagawa niyo dito? Hindi kayo uuwi ha? Mamaya kung anong mangyari sa inyo sa daan. Sigaw ng bakla na si Tita Darwin kung tawagin ng kaibigan ko. Tita Darwin, kung maganda, tulungan mo naman yung kaibigan ko. Baka pwede mo siyang dalhin sa Maynila. Bigyan mo naman siya ng trabaho. Kahit ano kasi baka bukas ipagbili na siya ng kanyang itay sa beer house. Gagawin na siyang pokpok. Saad ni Emmy. Bakit? Ilang taon na ba yung kaibigan mo? Mukhang kaedad mo lang siya. Wala pa akong maibibigay na trabaho sa kanya. Baka makulong pa ako. Child abuse yan. Umuwi na nga kayo. Muling sigaw ng bakla. At muli itong nagtatatalak sa kanyang mga kausap na kababaihan. Mukha mang mga nag-a-apply ding kasambahay sa Maynila. Hindi naman tumigil si Emmy at halos magmakaawa na ito sa Tito Darwin niya at sinabi nitong naaawa sa akin. Dahil nanganganib na talagang ibenta ako sa beer house ng aking ama. Emmy, hayaan mo na. Baka magalit sa iyo ang tita mo. Roan, wala na tayong ibang pupuntahan. Hindi ako papayag na mapahama ka sa gagawin ng itay mo sa iyo. Nararamdaman siguro ng bakla na natatakot ako kaya sinabi niyang, sige, isasama na daw ako sa Maynila. Pero dapat lakasan ko daw ang loob ko. Sige na nga, ay. Kayong kabataan talaga oh.
Lakasan mo ang loob mo ha. Ayaw ko nang iyakin. Basta isasama kita. Sige na. Wika ni Tita Darwin. Talaga Tita Darwin? Isasama mo ang kaibigan ko? Salamat talaga ha. May tiwala naman ako sa'yo. Alam kong hindi mo siya papabayaan. Tsaka tita, kahit doon man lang, makabayad ka ng utang na loob mo sa amin. Hindi ba dati hinahabol ka ng taga ng tatay ko? Kasi ang laki-laki ng utang mo, kaya sana huwag mong pababayaan ang kaibigan ko ha. Kundi isusumbong kita kay Itay. Hindi nun alam na umuuwi ka dito sa Samar. Pananakot naman ang kaibigan ko. At natatawa naman ako dahil nabago ang mukha ni Tita Darwin at halatang takot sa tatay ni Emmy. Hoy, loka kang bata ka. Huwag mo nga akong isusumbong sa tatay mo. Yari ako doon. Baka maputol ang ulo ko. Kaya nga hindi ako pupunta sa lugar ninyo. Dito lang ako sa bahay namin. At babalik na muli ako ng Maynila bukas. Sige na nga, iwanan mo na dito yung kaibigan mo at ako na ang bahala. Pero bago ka umalis, tara magmeryenda muna kayo. Alam ko naman na gutom na kayo. Saad pa ni Tito Darwin at mabait naman pala ito. Ate, ni meryenda nga kami ng soft drinks at tinapay. Sigaw nito sa tapat ng tindahan. Kawawa ka naman, Neng. Buti na abutan niyo ako. Kasi halos 2 beses lang ako bumalik dito sa Samar eh. Pag nagpapahanap ang agency ng mga kasambahay, saka lang ako nauwi dito. Hayaan mo, tutulungan kita ha. Saad nito. At ramdam ko mabuti siyang tao. Matagal din niyang akong kinausap at awang-awa nga ito sa akin. Dahil marami daw siyang kakilala na namimili din ng mga bata at ipinagbibili sa Maynila. Pero sinabi niya na huwag matakot dahil hindi naman siya ganon. Ewan ko ba nung oras na iyon, tiwalang-tiwala ako sa baklang iyon. At iniisip ko na lang na siya lang ang paraan para makatakas ako sa aking Itay. Nagpaalam ako sa kaibigan ko at niyakap niya ako at sinabi nito na magkakaproblema man, malalaman daw naman niya. Dahil alam daw niya kung sino ang sinamahan ko. At kamag-anak pa nila at tiwalang-tiwala siya sa kanyang Tita Darwin. Sinabi niya na magtiwala na rin daw ako upang hindi ako matakot. Nang kinagabihan din iyon, agad ding naghanda si Tita Darwin at sinabing kailangan na naming umalis dahil baka matagpuan ako doon ng aking ama. At nagtanong-tanong na nga si Tita Darwin tungkol sa aking ama at sinabi niyang totoo nga ang sinasabi ko. Sumakay kami ng pribadong kotse na pagmamay-ari daw ng kanyang kaibigan. May mga kasama kaming iba pang mga babae na may edad na sa akin at namamasukan daw naman na kasambahay at yaya ang mga ito. Roan, matulog ka na muna ha. Huwag kang matatakot, kasama mo ako. Bulong ni Tita Darwin. Sinabi pa sa akin ni Tita Darwin na huwag daw agad akong maghangad na makapagtrabaho. Aalagaan daw muna niya ako at kailangan daw muna na maging 18 years old ako bago ako makapag-apply ng trabaho sa Maynila. Inisip ko na lang, napayag na ako
para lang makalayo ako sa itay ko. Wala akong kadaladalang kagamitan noon, kahit isang damit. Sinabi na ni Tita Darwin na siya daw ang bahala. Marami daw siyang damit sa Maynila. Napakatagal ng biyahe namin. Umabot ng nasa 6 na oras o mahigit pa. May baong biskwit si Tita Darwin at tubig. Alagang-alaga niya ako. At narating namin ang bayan ng Cubao. Roan, huwag kang bibitaw at lalayo sa akin ha. Dahil oras na mawala ka sa paningin ko, hindi na kita makikita. Maraming masasamang loob dito. Bulong ni Tita Darwin habang patawid kami sa malawak na kalye. Ihahatid daw muna niya ang mga kasama naming babae sa agency. Tinginan sa amin ang mga tao dahil siguro sa anyo naming hindi makabago ang pananamit at halatang galing kami sa probinsya. Nakatingala ako sa malalaking building na nakakahilong tignan sa sobrang taas. Pinapaupo ako ni Tita Darwin sa isang bangko at pumasok siya sa isang opisina. At mukhang iyon ang agency ng mga kasambahay. Diyan ka muna, hawakan mo itong bag ko at huwag kang aalis ha. Kukunin natin ang komisyon ko para may pera tayo ha. Sambit ni Tita Darwin. Maya-maya lang, nakangiti si Tita Darwin nang lumabas ng opisina at masaya ito at sinabi niya sa akin na mabubuhay na kami sa loob ng 1 buwan. Alam mo ba anak, ito ang buhay ko. Kukuha ako ng mga kasambahay sa mga probinsya at dadalhin ko dito sa agency sa Cubao. At instant pera na iyon. Ganyan lang ang aking pinagkakabuhayan dito sa Maynila. At kung ikaw ay tatamad-tamad, mamamatay ka dito sa gutom. At sa sitwasyon natin ngayon, Roan, mabubuhay na tayo at hindi tayo magugutom. Basta magsisipag lang ako at habang ikaw ay inihahanda ko para makapagtrabaho ka ng marangal, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Papakainin kita at ibibili kita ng gusto mo. Tara na, kakain tayo sa isang sikat na fast food para naman matikman mo ang pagkain nila doon. At mula ngayon, ampun na kitang tatawagin kitang anak ha. Huwag kang matigas ang ulo at kung ako man ay minsan ay maingay at laging galit, pagpasensyahan mo na ako. Ganon talaga ang mga bakla, bulong nito sa akin. At napapatawa naman siya habang binanggit niya iyon sa akin. Maliit lang ang kwartong kanyang inuupahan at dikit-dikit ang lugar at iskinita ang pinapasukan. At tabi-tabi ang mga bahay na halos dingding lang ang pagitan. Huwag kang lalayo dito anak ha. Mawawala kang malawak ang squatter area na to. Pero tignan mo, may mga kaya ang ibang nakatira. Baka nga may kababayan ka dito eh. Masasanay ka rin dito. Ako ang bahala sa'yo. Marami akong racket dito at kilalang kilala rin na ako. Ani ni Tita Darwin. Naging utusan niya ako. Patakbuhin kumbaga. Maraming racket ang Tita Darwin. Nagpapahulog ito ng mga appliances at kung ano-ano pa hanggang masanay na ako sa lugar na iyon.
At habang kung saan-saan na ako napapagpad, pag may inuutos ang Tita Darwin, nakakita ako ng matanda na naka-wheelchair. Lagi ko siyang nadadaanan tuwing umaga na pagpapainit at lagi itong nakatingin sa akin. Matanda na ang babae at halatang senior citizen. Hanggang sa ang ngiti niya ay nagsimula na itong tawagin ako at nakikipagkwentuhan pa. At halata ko sa matanda na sabik ito sa kausap. At sinabi niya sa akin na nangungupahan siya sa isang kwarto na kagaya ng inuupahan namin ni Tita Darwin. Solo lang daw siya. Sabi ko naman, paano siya nakakakilos ngayong naka-wheelchair siya? Meron daw siyang mga inuutusang kabataan kagaya ko at inuupahan niya. Sabi ko naman na ako na lang. At sinabi ng matanda na oo, ako na daw ang kanyang uutusan niya. Asan po ang anak ninyo? Pinabayaan na nila ako, Ining. Nandoon sila sa malaking subdivision. Hindi na nila ako isinama doon. Ayaw kasi ng mga manugang ko sa sakiting matanda. Ganun talaga ang buhay, kaya kailangan kong magtiis dito. Mahirap po ang solo, Lola. Baka mamaya mapahamak kayo. Kasi solo kayo dito, pero hayaan nyo at lagi na lang kitang pupuntahan dito. Wika ko naman. Awa naman ng Diyos, Ining. Mababait ang mga tao dito. Hindi ito yung klase ng squatter area na magugulo. At dito sa ating area na ito, mababait ang tao at ang ibang may mga kaya sa buhay. Ito kasing squatter area na ito, Ining, ay may papel at ibinigay na ng gobyerno sa mga tao, saad pa ng matanda. Dahil doon ay nabunutan ako ng tinik at nawala ang takot ko sa matandang aswang na sa aking kaharap. Sa halip, ang naramdaman ko ay matinding paghanga. Dangan nga lang at may lambong pa rin ng lungkot ang aking puso dahil sa aking kaibigang naiwan sugatan sa gitna ng gubat. Tandang Cosme, paano po si Bogs? Pakiusap ho, tulungan po ninyo ang kaibigan ko. Pakiusap ko sa kanya at muling nangislap ang mata ko sa luha. Kahit hindi mo sabihin, ay iyon naman, tsak ang ginagawa ng kanyang kinagisnang magulang sa sandaling ito. Nawa nga ay mailigtas pa nila ang kaibigan mo, binata. Ipagdasal mo na lang ang kanyang kaligtasan. Sana nga ay naisalba pa namin ang kanyang buhay. Sa ngayon ay kailangan mo nang munang magbalik ng lungsod para sa kaligtasan mo. Hindi namin nasugpo ang lahat ng mga mandurugong aswang. Lubha silang malalakas at mapanganib dahil kalahating diwata sila at aswang, at sa anumang sandali ay maaari silang bumalik. Mabuti nang masiguro rin namin ang kaligtasan mo, Dayo. Mag-iingat ka at gabayan ka nawa ng dakilang lumikha pabalik ng iyong tahanan. Pakiusap, huwag ka na ring bumalik pa sa lugar na ito dahil lubhang mapanganib. Paalam na. At tapik ni Tatang Cosme sa aking balikat. Kitang-kita ko rin ang
tapat na malasakit sa kanyang dati ay matalim na mga mata na ngayon ay sobrang napakaamo na. Napangiti na lang ako at tinapik din ang kanyang mga kamay na nakapatong sa aking balikat. Maraming salamat po sa lahat, Tandang Cosme. Hinding-hindi ko po malilimutan ang lugar na ito. Ipaabot niyo na lang po sa buong Sitio Alipay ang pasasalamat ko sa pagtanggap niyo sa akin. Inihabilin ko na po ang kaibigan ko sa inyo. Alagaan niyo po siya para sa akin. Pakiusap ko sa kanya sa nagmamakaawang tinig. Ngumiti naman siya nang nakakaunawa sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan ko rin siyang ngumiti sa akin bago ito muling nawala sa karimlan ng gabi at mabilis na tumakbo pabalik sa kasukalan. Ligtas naman akong nakabalik ng Maynila sa tulong ng mabait na driver ng truck ng gulay na pinara at nasakyan ko at tiyempong magbabiyahe pala sa lungsod. Hindi niya ako pinagbayad ng kahit isang sentimo at sa halip ay inabutan pa niya ako ng kaunting tulong at pinahiram rin ng baon niyang damit dahil tanging bahag nga lang ang suot ko ng mga oras na iyon. Naiwan ko kasi sa sitio ni Bogs ang aking mga gamit. Wala rin akong pinagsabihan o pinagkwentuhan man lang ng buong pangyayari sa probinsya ni Bogs. Pinangalagaan ko ang kapakanan ng pamilya ng aking kaibigan. Siyempre, ayaw kong mapahamak ang buong Sitio Alipay sa kamay ng mga taong sarado ang mga isipan. Alam kong hindi lahat ng tao ay may malawak na pananaw. Lamang ay parang kulang na ang buhay ko. Hindi maalis sa isip ko ang aking kaibigan. Sobra ang pag-aalala ko sa kanya. Ni hindi ko alam kung nakaligtas ba siya ng malagim na gabing iyon. Nawala na din ako ng ganang mambabae dahil sa takot kong baka tulad din ni Ligaya ang makilala ko. Nasa kabila pala ng magandang kagandahan ay ang malagim na katauhan. Hanggang sa lumipas na ang maraming taon at sa wakas ay nakatagpo ako ng mabait na may bahay. Simple lang ang kanyang ganda pero ang importante ay ang kanyang kalooban. Mabait siya at makadiyos. Biniyayaan na rin kami ng 3 anak at madalas kong ikwento sa kanila ang pagkakaibigan namin ni Bogs. Dahil nais kong ipaunawa sa mga anak ko ang kahulugan ng pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan. Hanggang isang araw ay may nagpadala sa akin ng mensahe sa social media. Kalakip ang masayang larawan ng isang mag-anak at ganito ang nilalaman. "Bossing, ako ito. Naalala mo pa ba ako, ha? Ako lang naman ang pinakagwapo mong kaibigan. Huwag ka nang mag-alala. Hindi pa ako tinanggap ni San Pedro sa langit noon. Di pa daw kasi ako nakakatikim ng makalangit na putahe. Hehehe. Salamat nga pala sa cellphone mong naiwan. Gumagana pa pala, ngayon ko lang nahalungkat. Na-search ko tuloy ang pangalan mo sa social media. Akin na lang ito, ha. Bayad mo na sa pustahan natin noon. Daya ka eh. Hindi ka nga nagpaalam sa akin bago ka umalis. Oo nga pala, bossing, umalis na rin ang buong lahi namin sa Sitio Alipay para umiwas sa kaguluhan. Kinailangan din ni Ama na hawanan ako ng pagiging aswang. Basta alam mo na yon,
para mabuhay lang daw ako noon. Wala na daw kasing ibang paraan. Tanggap ko naman ang bagong katauhan ko ngayon. Wala naman kaming ginagawang masama. Masaya naman ako dito kasama ng maganda kong asawa at mga anak. Inggit ka no, ganda ng misis ko. Yun lang, may munting mga pangil din ang mga anak ko pag sumasapit ang gabi. San pa ba sila magmamana kundi sa gwapo nilang ama, di ba? Saan ka man naroon ngayon, bossing, pangakong kahit kailan ay hindi ko nalimutan ang pagkakaibigan natin. Alam ko din naman na ganun ka sa akin. Mag-ingat ka palagi at hangad ko ang pagiging masaya ng iyong pamilya. Mabuhay ka hanggang gusto mo, bossing. Nagmamahal, Bogs. Matapos mabasa ang napakagandang mensaheng iyon, ay biglang lumuwag ang aking pakiramdam. Nangilid ang luha ko sa aking mga mata. Pagkaraan ng maraming taon, ay natanggal din ang tinik na bumabagabag sa puso ko. Napalitan iyon ng hindi maipaliwanag na ligaya. Buhay ang kaibigan ko. Buhay na buhay si Bogs. At tulad ko ay masaya na rin ito. Napatingala na lang ako sa langit. Tanda ng taimtim na pasasalamat. Sa wakas ay dininig niya ang matagal ko ng panalangin. Ang malamang ligtas ang pinakamatalik kong kaibigan. Sa wakas ay nakumpleto na rin ang buhay ko. Ayos lang na hindi na kami muli pang magkikita at magkakasama. Ang malamang buhay si Bogs ay sobra-sobra ng saya para sa akin. Hindi naman kakulangan ng tunay na pagkakaibigan ang pagkakalayo sa isa't isa. Basta tunay at nasa puso, kahit milya-milya pa ang layo. Pero nawa ay luubin pang muli ng lumikha na pagtagpuin ang aming mga landas ni Bogs para naman masabi ko sa kanya ng personal na siya ang pinakabukod tangi at nag-iisa kong matalik na kaibigan. Isang kaibigang handang isakripisyo ang sariling buhay para sa tapat na samahan. Dahil kay Bogs ay napatunayan ko rin ang isang sikat na kasabihan ng matanda. Sa oras daw ng kagipitan, doon mo lang daw makikilala ang tunay mong kaibigan. Siya nga naman palang tunay. Hanggang dito na lang ang kwento ng aking lagim, ng aking makulay na karanasan at pakikipagkaibigan. Nawa ay patuloy na pagpalain ng may kapalang inyong channel. More power and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Rizal ng Kalakhang, Maynila. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.